Sa gitna ng usapin na pagkakaroon muli ng bagong liderato sa Senado, nagpahayag ng kahandaan si Senator Win Gatchalian kung sakaling maluklok bilang Senate President. Sa panayam ni Gatchalian sa DZMM Teleradyo nitong Biyernes, Mayo 22, natanong ang senador kung handa ba raw siyang tanggapin ang responsibilidad bilang Senate President sakaling matuloy ang panibagong kudita sa Senado. Ayon kay Gatchalian, ang kanyang 10 taong paninilbihan sa Senado at karanasan sa pamumuno ng mahalagang komite ang naghanda sa kanya para sa mas mabigat na responsibilidad. Binanggit niya ang kanyang pagiging chairperson ng mga komite sa Economic Affairs, Energy, Basic Education, Ways and Means at pinakahuli ang Finance. Tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na ang mga komplikadong komite. Kaya kung handa talaga. Ayon pa sa senador, naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Ako naniniwala ako talaga dyan. Pag talaga pinlano yan sa'yo ng Panginoon, darating at darating yan. Dagdag pa niya. Kabilang si Gatchalian sa 11 miyembrong minority bloc na bumoto laban sa bagong liderato ng Senado sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano. Nahalal si Cayetano sa pamamagitan ng botong 13 senador, kabilang si Senator Ronald Bato de la Rosa, na naging susi sa pagsasakatuparan ng kudita. Tingnan natin yung parang nakakakiliting anggulo ngayon dyan sa Senado. Totoo po bang kayo ang napipisil ng mga kasama nyo na pumalit kay Senate President Alan Peter Cayetano? Well, Alvin, ako ngayon, no, dapat bumalik na muna tayo sa pagtatrabaho. Ayaw ko muna pag-usapan itong issue ng leadership dahil marami tayong dapat gawin. At mag-concentrate na muna tayo sa mga mahalagang panukalang batas na dapat natin aprubahan. Pero totoo na in-approach ka. Hindi naman natin sinasabi pinupush ka namin kung magiging Senate President. Yung kwento lang ba, totoong pinush ka na kumbaga sa iyo ang consensus? Maraming pag-uusap, Alvin, at hindi ko muna sasabihin sa publiko dahil pinag-uusapan namin ito sa minorya. Okay. At pag meron ng magandang balita, babalita ko sa iyo. Pero you're up to the challenge. Kung sakasakali man na mauwi tayo doon, handa ka naman na tanggapin ang responsibilidad. Alvin, kilala mo ako, 10 years na tayo sa Senado. Naging chairman tayo ng Economic Affairs Committee, Energy Committee, Basic Education Committee, Ways and Means, na medyo komplikado, at pinakahuling Finance. At tingin ko marami naman na tayong natutunan sa Senado, lalo na yung mga komplikadong committee. Kaya kung handa talaga. Yan. O sige, kahit hanggang dyan na lang. Kasi napansin nyo naman po hindi siya komportable na pag-usapan yung mga ganang usapin. Pero kung ipagkakaloob ng Panginoon, pupunta tayo doon. Wala naman siya magawa kung yan ang destiny mo, di ba? Di hubang po. Correct. Ako naniniwala naman ako na may God's will at God's time. Ako naniniwala ako talaga dyan. Pag talaga pinlano yan sa iyo ng Diyos, dadating at dadating yan. Apa. So ngayon, puntahan natin yung sinasabi mo magtrabaho na tayo. Ano ba ang dapat tutukan ng Senado ngayon? Kasi tila bagay nagsasuffer po yung imahe ng Senado. Pag nakita mo sa social media, kaliwat kanan yung memes, yung parang ginagawa pong katatawanan ng Senado. Sa totoo lang. Tama ka dyan, Alvin. Yan rin na nakikita ko lately. Kung makikita natin, ang lumalabas ngayon sa Senado ay drama, memes, mga nakakatawang video. Actually, dami nagpapadala nga sa akin At sa loob ng 10 taon ko sa Senado, ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Kaya ang unang dapat natin gawin ay ayusin ang dignidad at imahe ng Senado. Talagang tinamaan. Aminado tayo dyan. Hindi natin pwedeng ipagkaila yan. At panagutin yung dapat managot sa nangyari. Isa sa tingin ko, hindi magandang nangyari sa kasaysayan ng Senate ay yung barilan sa loob. At ngayon lumalabas na at lumilinaw na kung ano yung nangyari. Dapat mapanagot yung dapat mapanagot. May accountability, ika nga. At pangalawa, hindi na maulit yun. Yung mga ganitong pangyayari, pwede pang mangyari, yung mga ganitong circumstances, pwede pang mangyari yan in the future. At ayaw na natin magkaroon pa ng barilan ulit dahil buti walang tinamaan na sibilyan. Kung may tinamaan din, mas malaking problema tayo.
So sa iyong pagtataya, sino ang dapat managot, Senator? Sa ngayon, Alvin, iintayin ko muna yung official report. No, maraming lumalabas na pangalan. No? Isa dito ay yung Sergeant at Arms, yung lumalabas na pinaka-main character. Pero antayin ko yung official report to make an official declaration kung sino. Dahil tuloy-tuloy pa yung investigasyon at magkakaroon, we all agreed na magkakaroon ng isang special committee, ito yung Committee of the Whole, para tignan itong problema ito at hindi na maulit. Pero may mga nagsasabi po na hindi dapat Senado ang nag-iimbestiga dahil involve ang Senado as an institution din. Ano po? I agree dyan. I agree na dapat maimbestigahan rin ng Senado dahil kasama ang Senado dyan. Imbestigahan rin ng NBI dahil yan ay isang grupo na kasama rin dito. Pero ang gagawin namin, dahil ito ay Committee of the Whole, minsan, ibig sabihin may minority at majority, pag-uusapan. Hindi imbestigahan, kundi pag-uusapan kung ano ang totoong nangyari at mag-recommend ng mga gagawin para hindi na maulit. Nag-agree din po kayo doon nung sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano that the Senate was under attack. Nag-agree kayo doon o hindi naman? Lumilitaw ngayon na hindi. The Senate was never under attack. Again, Alvin, i-reserve ko yung aking komento dahil wala pa yung official report. Lahat ay lumalabas pa yung nakita ko lang may PowerPoint presentation ng PNP at wala pang official report. So, antayin na lang natin yung official report para maging official yung ating komento. Opo, pero sa ngayon, si Mau Aplasca, si retired General Mau Aplasca, suspended naman na po, hindi ho ba? May bago kayong Sergeant at Arms? Correct. So, suspended siya, so merong OIC or acting. Meron naman acting na gumagalaw ngayon. At of course, sabi ko nga kanina, itong si Aplasca is the main character. No? Whether siya ay guilty or not, dapat antayin natin yung official report. Okay, ngayon punta tayo doon sa outburst naman ni Senator Pia Cayetano. Isa po ba kayo sa hindi nakamusta sa kanya? Kasi sabi niya, hindi man lang ninyo ako kinumusta. Ang tagal na nating magkaibigan. Actually, Alvin, ayoko na sana pag-usapan to, no? Dahil nga very emotional yung issue at marami kasing mga iba-iba yung mga like sa akin, no? Hindi ko talaga alam na mayroon pa palang mga senador sa loob ng building dahil typically ang aming ang Senado, ang trabaho namin until 7 p.m. Tapos maraming umaalis na. At that time 5:30 yung nag-adjourn kami at 5:30. So marami nag-uwian na maaga, no? So hindi ko alam na mayroon pa palang mga senador at that time, no, 8:30, 9 o'clock kasi typically wala nang tao sa loob ng building. So hindi ko alam, no, kung may senator palang nasa loob ng building. Kaya ako naman tinanong kasi ang pinatutungkulan niya, mga kabaro niyang senador. So hindi ko pwedeng tanungin yung ibang tao kung hindi senador talaga, ano po, kung hindi niyo man lang ba siya kinumusta. Yun ang pero niya, no? nagpadala ako ng text. Nagpadala ako ng text, no? Sinabi ko nga, stay safe everyone. Kasi, and when I say everyone, kung sino man na nasa loob ng building, majority, minority, sabi ko, stay safe to everyone dahil nga, I'm not sure kung mayroong tao pa sa loob. But that's for everyone. No? Majority, minority. Sabi ko mag-stay safe sila. So, baka marami rin mga ibang senador nag-text. Alam ko, kasunod ko si Senator Zubiri, si Senator Bam, nag-text rin. Oo. So, baka hindi lang nabasa ni Senator Pia, ano po? Hindi ko na alam. I don't know. Hindi ko na alam, Alvin, kung anong... But definitely, nag-text ako. Nung a little bit after nung nangyayari na itong problema. I don't know if you also share the same view, Senator, kasi maraming nag-iisip, imbis na makakalap ng simpatya, opposite pong nangyayari. Sa totoo lang, pag tiningnan mo, magtataka ka rin, bakit hindi nakakakuha ng simpatya? Usually, pag nalagay ka sa ganyang alanganin, the sympathy goes to you. Siyempre, maaawa yung tao, nalagay ka sa alanganin. Pero ito parang baliktad. Parang ang dami pang nangungutya sa kanya. Alvin, iba kasi ang sentimento ng tao sa Senado. No, hindi kay Senator Pia, but sa Senado. Ngayon, ang tao ay halo-halo ang emosyon. May galit, may nagulat, may nadismaya.
Lalo na yung nangyaring barilan nga, maraming nadidismaya dahil ito ang pinakamataas na kapulungan ng ating bansa. Pero nangyaring ganito, maraming nagulat, maraming hindi natutuwa sa nangyari. Kaya iba-iba yung emosyon ng tao. At dahil iba-iba yung emosyon, kasama din ito yung galit at pagkadismaya, lumalabas itong mga katawa-tawang memes tungkol sa amin. Opo, kaya nga po, kaya nagtataka din nga po kami na hindi siya nakakakuha ng sympathy. I don't know, do you also wonder bakit ganun ang naging reaksyon ng, generally speaking, ibig sabihin? Kaya yun na, sabi ko, dahil ang tao ngayon, hindi siya natutuwa sa Senado generally dahil nga sa mga nangyayari at marami rin ay galit at nadismaya. Okay. So very challenging para sa amin para ibalik yung imahe ng Senado at very challenging para sa amin na ibalik ang tiwala ng taong bayan. Okay, two more topics. Unahin natin yung committee chairmanship. Wala na po kayong chairmanship pag nasa minorya hindi na kayo sa finance. Ano naiwan po sa inyo? Wala pa, Alvin. So typically ang nangyayari dyan, may first round of choice. Pinipili muna ng majority yung gusto nilang mga committee at kung ano yung matitira, ibinibigay sa minority para piliin. Ako naman, whether may committee, wala, or minor committee, kilala mo naman ako. Para sa akin kasi lahat ng committee, importante, whether minor or major, importante at maraming pwedeng gawin sa loob ng committee na yun. At magtatrabaho tayo para masigurado natin, maitulak natin mga mahalagang panukalang batas. So sa mga naiwang komite, ano ang napupusuan mong pamunuan? Or okay lang sa'yo kahit wala kang pamumunuang komite? Kailan baka magkasakit ka niyan? Kukunting trabaho. Actually, excited rin ako maging minority dahil nakikita ko yung mga magagaling nating minority before. Ang dami ng trabaho nila. Lahat ng batas dumadaan sa kanila Oh. Diba? Si Senator Drilon, si Senator Coco Pimentel. Oh. Pag lahat ng batas na sa floor, na-question nila, tinatanong nila at nag-interpolate sila. So, pag siseryosohin mo yung trabaho ng minority, ang dami ring trabaho dahil lahat ng panukalang batas na dumadaan sa plenaryo, dapat busisiin mabuti. Ngayon ka lang ba naging minority, Senator? Ngayon lang. May 10th year ko na ito sa Senado. Ngayon lang. Okay. So satisfied ka naman. Kumaga maninindigan ka dyan sa minorya hanggang sa maibalik sa inyo ang mayorya ulit, okay lang sa'yo manatiling minorya muna? Itong minorya na ito ay minorya ng prinsipyo at nag-usap-usap kami na maninindigan kami sa aming prinsipyo, prinsipyo ng integridad, prinsipyo ng pagiging tapat, at higit sa lahat, ibalik yung dignidad ng Senado. Kaya itong 11 minority members, pare-pareho yung aming pananaw na dapat mabalik yung tiwala ng taong bayan sa Senado. Kaya kami ay handang manungkulan bilang minorya, pero tutulong rin tayo sa of course sa Senado, whether minority majority, ang aming pananaw, tulungan natin yung buong institusyon maibalik yung tiwala ng taong bayan. Very good. And you can also actually do that also sa impeachment process, sa pagpapakita ng walang pagkiling at tapat na hearing, Pero nagwa-wonder lang kami, bakit July pa raw sisimulan yung impeachment hearing? Hindi ba kakayanin sa June? Meron kasing based on sa schedule namin na ipapublish sa website para makita ng taong bayan. Basically, meron ng actually 6 weeks to go. Alvin, hindi maiksi nung nag-meeting kami kahapon ng staff ko, from now to July 6 weeks to go. Yeah. So meron ka na dyang almost 15 to 20 days yung pag-answer ng respondent at ng defendant, plus meron ka halos almost 10 days ng pre-trial. So yung iba naman ay mga administrative activities, So nakita namin na siksik talaga. So hindi mahaba dahil kung may 4 na articles of impeachment, pag-aaralan mo isa sa isang linggo, isang buwan na kaagad yun. So medyo very tight rin yung schedule. Hindi, pero pag nagsimula kayo ng July, Senator, nag-adjourn na kayo nun? Nag-adjourn na. Nag-adjourn na kami. So pag nag-adjourn nag-adjourn na. Tama.
Sige po, so pag nag-adjourn ba, kailangan may session pa sa umaga? Wala ng session. Wala na, diba? Dahil pag nag-adjourn ka, wala ng session, puro impeachment na ang gagawin natin. Hindi, kaya nagtataka ako dun sa news item na binasa ko kanina. Kasi sabi, may session daw sa umaga, tapos sa hapon yung... Sabi ko, paano mag-session? I-adjourn na nga eh. Hindi ba pwede sa umaga na yung session? Ay, yung hearing. Meron kasing punto na magsasabay ang session tsaka ng impeachment eh. So, ang gagawin namin sa umaga, session, sa hapon, impeachment. Pag nagbalik na ang session Yes. nyo. Pag wala namang session, puro impeachment. Ayun. So, posible na sa pagsisimula nyo sa July, kailan nga ho ba yun? July 6? Tama ba? July 6? Yes. So, pwede na ang simula ng impeachment trial umaga. Yes. Ayun. Yes. Oh, hindi kasi nalito lang ako. Hindi. Lagi ang impeachment ay 2 p.m. 2 p.m. So, wala muna Whether kayong trabaho sa umaga. Hapon talagang simula. Yes. Tama. Tama. Okay. Tapos, one to sawa na yun. Correct. Wantusawa na yon. Okay. Kaya, pag ang mabigat, Alvin, kung mayroon ng session, doon... Pero dulo ng July na yun, Senator. Kasi di ba yung session, sa SONA din yun, di ba? Pag bago mag-SONA. Yes. Tama. Last... Tatawid to ng SONA eh. Tama. Tatawid siya ng SONA. So anong tansya ninyo? Mga ilang linggo o buwan nang aabutin bago matapos itong proseso? Well, dahil may pre-trial ngayon, so in-expect ko na medyo mas episyente at mas maiksi. No? So tingin ko mga 2 months siguro kaya nang tapusin to. Dahil may pre-trial na eh. Dati kasi pati marking ginagawa on the floor. No? At maraming mga tanong on the floor. Kaya ngayon, yung mga tanong at yung mga marking of evidence, pati yung mga testigo na ipapakilala o ilalabas sa trial, yan ay lahat igagawin na sa pre-trial. So Okay. mas kumbaga meron ng advance na preparation bago pumasok sa trial proper. O, isa na lang. Ikaw ay kilala din naman na kaibigan ni Vice President Sara Duterte. As a matter of fact, nung eleksyon, naalala ko pa noon, interview ka pa namin, isa ka rin sa kinukonsiderang partner niya nung nakarang eleksyon. Ano po? How do you ensure na ikaw ay magiging patas na hukom? Kasi Senator Judge po kayo eh. Baka sabihin na iba, ako hindi kaibigan ni Duterte yan. Malamang pabor kay Vice President Sara Duterte yan. Akin dalawang bagay, Alvin. Unang-una, ito ay mandato ng isang senador. No? At very clear sa Constitution at sa rules ng impeachment na dapat maging impartial at neutral. So, ibig sabihin, gampanan natin yung ating trabaho bilang mga senator judges nang walang kinikilingan at walang kinakaibigan. No? Very clear yan sa Constitution, very clear yan sa rules natin. At pangalawa, titignan ko yung ebidensya. At the end of the day, ebidensya to. At dahil ito ay open to the public, makikita rin ng taong ebidensya. At sila mismo ang huhusga. Magkakaroon sila ng kanilang pananaw kung talagang may ebidensya o mahinang ebidensya. Apa. So, ibig sabihin nun, antemano, pag may mga kaalyadong senador or perceived to be kaalyado ni Duterte na mga senador na magsabi, hindi, i-dismiss na natin ito. Ay, hindi po kayo papayag. Kasi pwede daw mangyari yun na parang hindi daw wala ng hearing, dadaanin sa numero, dismiss na kagad yan. Maraming pwedeng mangyari. Pwede mangyari yan, yung sinasabi mo. So, ang importante at ngayon talaga nakaabang na ang taong bayan ay tingnan yung ebidensya. No? At hindi naman natin pwedeng itago ang ebidensya taong bayan dahil ang taong bayan rin, kahit hindi sila bumoboto dito sa impeachment, pero sila mismo ay kasama dito dahil interest nila at of course kinabukasan nila ang nakasalalay dito. So, hindi po kayo papayag na hindi matuloy ang paglilitis. Kailangan idaan natin ito sa paglilitis para lumabas yung mga ebidensya. Well, ngayon tuloy na, no? Kasi kung kumpara mo ito sa mga unang last time, talagang hindi pa nga nabubuo yung impeachment, pero ng motion to dismiss. Pero ngayon, wala namang ganun. So, tuloy na yung trial proper at karapatan ng taong bayan malaman ng katotohanan. No, but you'll never know. Kasi hindi pa nagsisimula yung actual na bakbakan eh, no? Baka pwedeng mangyari yun pagsisimula. Baka sa July 6 yun yung unang motion, Senator. Well, ako, ang pananaw ko dyan, di ako papayag pag ganyan. Ang importante sa akin, mailabas yung ebidensya.
Very good. Well said. Mabuhay ka. Senator Sherwin Gatchalian, sir, thank you. Maraming salamat, Alvin. Thank you. Kung sakasakaling maging Senate President ka, sana makuha ka pa namin. Baka bisi-bisihan ka na pag ikaw ng Senate President. Alam mo naman ako, maaga akong magising. 5 o'clock, gising na ako. Maraming salamat po. Thank you, Mabuhay thank kayo. you. Ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11. Possible change of leadership sa Senate. Dahil sobrang gulpi yung Senado ngayon as an institution eh. Wala bang possibility na magkaroon ng pagbabago next week? There's always a possibility. Kasi noon, 5 lang kami. Naging Senate President si Tito Sen eh. Eh ngayon, 11 kami. Dati, 9 lamang sila, 15 kami. Pero napalitan si Tito Sen. So, lahat possible eh. And this much I can say, yung pagpapalit ng liderato in this present situation, it's in the works. It's in the works. It's in the works. Hindi, kasi Tama ba yung dinig namin? Actually, we've been hearing of a counter coup since early this week, since late last week. And one version of the events that we heard, Senator, was that may mga ready na tumawid, kaya lang somebody was asking to become Senate President that was not palatable to the minority. Is that correct? that is correct. Ayaw daw ng extra Kasi cheese. ganun yung posisyon namin 11, no? Kasi never kaming, kasi bago lang kami magkakasama. Kasi dati naman, di ba, although dati naman magkakasama na kami kay Tito Sen, di ba? Pero before that, yung iba sa kanila nandun kay Senator Chis eh. So, hindi pa kami ganong katagal magkakasama. Unlike yung mga nasa 19th Congress na nag-abot-abot sila. Kami, mga bagong salta kami ulit eh. So, ang aming matigas na posisyon, sasabihin ko na ito, no? Nagkaisa-isa kami kasi sa tingin namin, ako mismo nag-propose ito, medyo untenable yung position ni Tito Sen. At he also has acknowledged this. So, naging compromise, ang aming bet na maging Senate President, si Senator Sherwin Gatchalian, who may be acceptable to all 11. Acceptable na siya sa aming 11, sa aming 10, no? 11 kami na steadfast na kami rito. Hindi na ito mababali. Ang pinag-uusapan na lamang, kasi ang tingin namin, si Senator Sherwin, acceptable doon sa pwedeng tumawid. Kasi nga, ang naging problema ni Tito Sen, ang comment sa kanya nung ilan, at least yung tumawid sa kabila ngayon, narinig namin na hindi siya marunong mag-alaga ng kasamahan. Yun nga yung medyo inangalan ko, kasi hindi ito galing dito sa new minority, doon sa tumawid. Sabi ko, hindi marunong mag-alaga. Define alaga. Ang definition ng alaga, magkaiba yung, sa akin, being a former chief PNP, ang definition ng alaga, you attend to the moral and welfare of your men. Yan ang natutunan ko eh. Pero kung yung alaga na kukuha ka na mag-i-insert ka ng 142 billion sa GAA para ipamudbot sa mga kasama mo, sa akin maling definition ng alaga yun. So, malinaw na. So kung yun ang naging dahilan kung bakit umalis sila kay Tito Sen, lumipat sila sa kabila kasi hindi raw marunong mag-alaga si Tito Sen. I think that's unfair. Yung gustong maging SP na ni-reject niyo po, the one who was not acceptable, why was he or she not acceptable? Iyan ko muna yan, i-hold ko muna in confidence. Tayo na naman, Sen. At saka kasi kaming 11 yung nagkasundo doon na hindi acceptable for a couple of reasons. At napaka-sound ng reason na ibinigay ng bawat isa. Kasi kanya-kanya kaming, alam mo naman ang Senado, 24 republics kami. Maski kaming 11, 11 republics kami. Pero sa puntong yan, nagkasundo-sundo kami, like-minded kami sa issue na yan. Na kailangan yung magiging Senate President na i-elect namin, whoever he is, hindi lamang acceptable kung hindi kasi alam mo, sinisave namin dito institution Yeah. Kaya para sabihin pagbintangan kami na ito konektado sa CONAS, konektado sa impeachment, as far as the 11 members of the minority bloc
pag nag-uusap-usap kami, unanimous kami rito, ang primordial concern namin, yung integrity, yung dignity, yung reputation ng Senate. No, maybe we're being selfish, pero doon ang unang pinanggagalingan namin. Hindi In relation- totoo yung merong con-us, In relation- i-extend yung term limits, dadagdagan yung age, yung qualification from 40 to 50 para hindi mag-qualify si VP Sara. Those are all BS, Kalokohan yon, walang ganon. Ang alam ko, ang nakarating sa akin na kung magko-con-us man, very parang napaka-preliminary. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.